Hindi lahat ng tahol ay nanggagaling sa aso. Minsan, mula yon sa kaluluwang matagal na naghihintay. Welcome sa Pinas Horror, kung saan ang bawat tunog ay may kasamang anino. Kung gusto mo ng kwentong hindi mo basta malilimutan, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na sa ating channel. Ngayon, pakinggan mo ang kwento ni Jasper, isang lalaking sinubukang takasan ang dilim, pero siya mismo ang tinahabol nito. Tahimik ang paligid, kalsadang basa sa ambon. Si Jasper ay nagja-jogging, earphones on. Paboritong playlist ang tumutugtog. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may nakamasid sa bawat galaw niya. Habang lumalalim ang fog, napansin niya wala na ang ilaw sa poste sa unahan niya. Tahimik at malamig ang paligid. Tabi kalayuan, may nakatayo aso. Kaya't nanginginig. May sugat sa leeg na tila may lumang tali. Ang mga mata, dilaw at kumikislap sa dilim. "Hey, alis dyan," mahinang sabi ni Jasper. Pero hindi pumalaw ang aso. Kumurap ang kanyang mga mata. Nawala ang aso sa kanyang harapan. Magpatuloy siya sa pagtakbo, may naririnig kang yapak. Hindi paanong tao. Tatlong hakbang sa likod niya, tabay sa bawat galaw niya. Si Jasper ay napahinto. Ngunit tumigil din ang tunog na kasunod nito. Nang tumakbo siya ulit, sumabay na naman ang yapak. Ngunit sa panahon ito, mas mabilis na ito sumusunod sa kanya. Paglingon niya, walang tao. Pero may basa at malalaking footprint sa semento. Kinabukasan, bumili siya ng kape sa sari-sari store. Nakausap niya si Mang Lando, isang matandang matagal nang nakatira sa lugar. Sabi nito, "Gabi ka na naman naglalakad, Iro. Hindi mo ba alam, may kwento ang kalsada niyan?" "Kwento po," sagot ni Jasper. "Noong dekada 80, may lalaking nakasagasa ng aso diyan. Pero hindi raw hayop yung nabangga niya." Napanahimik si Jasper. "Ano po ibig niyong sabihin?" "Sabi nila, yung asong yun, bantay ng kaluluwang nakakulong sa daan," sagot ni Mang Lando. Kinagabihan,
Habang nag-e-edit ng layout na laptop, narinig ni Jasper ang tahol. Malapit. Napatingin siya sa bintana, ngunit wala namang aso. Ngunit biglang may malamig na hangin umabot sa kanyang batok. Paglingon niya, wala na naman siyang nakita. Pero sa sahig, may basta at dugong footprint. Kinabukasan, inanood niya ang CCTV footage mula sa garahe. Doon niya nakita, bandang 3:12 ng umaga. Pumalgon siya, lumabas ng bahay, at may asong sumusunod sa kanya. Ngunit sa video, ang asong yon ay nakapasok sa loob ng kanyang katawan. Gabi at mahamog. Nasa parehong kalsada si Jasper. Hawak ang lumang tali na nakita niya sa basurahan dati. Kung gusto mo matapos to, sundan mo ko. Kulong niya sa dilim. Mula sa hamog, lumabas ang aso. Lumapit, at siya namang napaliti si Jasper. Siya ay lumuhod. Paglapit ng aso, pumatong ito sa kanyang balikat at dahang-dahang naging puso. Nang magsing si Jasper, nasa gitna na siya ng kalsada. Walang sinelas o sapatos na sapin sa paa. At sa tabi niya, may nakahigang bangkay ng aso. Ilang linggo matapos noon, may bagong residente ang nagja-jogging sa parehong daan. May sumabay sa kanya. Isang lalaking nakangiti at pamilyar ang mukha. Ito kay si Jasper. Maganda rito, no? Sabi ng lalaki. Oo, pero may aso ba rito? Parang may naririnig akong tahol. Ngumiti lang si Jasper. Wala, matagal nang wala. Sagot nito. May mga aso raw na nagbabantay sa bahay. Pero paano kung ang binabantayan nila ay ang may-ari nilang hindi pa rin matahimik? Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na sa Pinas Horror, kung saan bawat pinay sa dilim ay may pinagmumulan. Hanggang sa muli, mga ka-horror.